Aga po sa lahat ng grade 9, narito na naman po ako para ibigay sa inyo ang pinakahuli nating paksang aralin sa school year 2021, ang sektor ng paglilingkod. Ngayon po, ang sektor ng paglilingkod o yung tinatawag sa Ingles na service sector. Kung titingnan po natin sa tunay na buhay, napakarami po na service-oriented sector o agency sa gobyerno ng Pilipinas. It's either private sector or public sector. Ang dalawang uri ng paglilingkod. Pag sinabi nating pang-pribadong paglilingkod, tumutukoy sa mga paglilingkod ng na may sariling interes o pribadong kabuhayan. Nandiyan po yung tinatawag natin, yung mga private service-oriented na mga private companies katulad halimbawa ng mga ospital. May mga private hospitals, St. Luke's, Makati Med. Mga private sector yan at health sector private sila pero sila ay naglilingkod din sa mga tao. At lahat ng mga taong nagsisilbi in the private sector, nasa private sector pa sila. Karaniwan itong may kaakibat na halaga at hindi ipinagkakaloob ng libre. Wala na po halos libre ngayon sa private sector, not unless yung tinatawag na kumpanya mo ay non-stock, non-profit. Talagang pagtulong sa kapwa yun. Yung mga bahay ampunan, wala silang kita doon. Talagang pagtulong sa kapwa yun. Pero private sector din po sila. Libre yun. Bibihira po yun. Ngayon, sa letter B po ay ang pampublikong paglilingkod. Tinatawag din itong serbisyong pampubliko o public sector. Service-oriented. Ibinibigay ito ng libre, karaniwan sa mga tao, ang serbisyo dahil galing din sa pamahalaan. At saan po naman galing ang perang tinutustos ng pamahalaan? Sa taxes din po ng taong bayan. Yun po, kaya nakakaya nilang magbigay ng libre sa publiko. Ang pagkakaiba po ng dalawang uri ng paglilingkod, nandiyan po yung pagkakaiba o nadagdagan ko pa ng kung ano. Pampribado at saka pampubliko. Ang una po'y halaga. Ano po ba ang halaga ng dalawang ito? Batay po sa umiiral na presyo at salik sa produksyon. Sa private po yun. Kung ano yung presyo ngayon, yun po ang pinagbabasihan ng kanilang presyo. Salik sa produksyon. Dahil siyempre po, kung ano yung produksyon nila, kung ano yung gastos nila, yun din ang maibibigay nila. Sa pampubliko po, libre pangkaraniwan yan. Walang bayad. Ano po yung mga libre? Yung mga halimbawa sa health sector, pangkaraniwan po nakakapagbigay sila ng libreng gamot sa mga health centers. Mga ganun po ang kanilang ginagawa. Katulad po sa PCSO, pangkaraniwan nakakapagbigay sila ng libre pero may certain amount na binibigay sila, hindi totally libre. May certain amount. Kung halimbawa nagagastos ka na 100,000 piso para sa health mo, sa gastos mo sa ospital, ang naibibigay lang nila mga 70,000. Hindi nila binibigay na 100,000 na buo. Sa namamahala, sa lapi ng pribadong tao na nagmamay-ari ng negosyo. Siyempre, sa lapi ng pribadong tao yan, yung pribadong tao na may-ari ng negosyo ang namamahala. Kung ako ang may-ari ng negosyo, ako rin ang magmamay-ari ng pampribadong sektor na service-oriented na company. Sa pampubliko naman, sa lapi ng taong bayan na mula sa buwis. Yun po ang gastos nila doon. Ganon din po ang kapital. Sa lapi ng pribadong tao na nagmamay-ari ng negosyo at ang salapi ng taong bayan na mula sa buwis ang ginagastos. Sa mga halimbawa po ng mga private service-oriented sector, pangalan ang mga kilalang service provider na pinatatakbo ng pribadong kumpanya. Kung halimbawa sa communications, nandyan yung Smart, yung Globe, PLDT. Sila ay service sector, private owned, at saka siyempre hindi libre yun. Kung health naman, nandyan yung mga ospital. Nabanggit ko na yung St. Luke's, nandyan yung Makati Med, at alam nyo na napakarami ng mga private hospitals. Nandyan po dito sa Cavite, nandyan yung De La Salle University Hospital. Yan ay hindi libre, masyado ngang mahal.
at saka lahat ng mga privately owned service-oriented business. Sa pampubliko naman, ano-anong mga halimbawa nito? Mga pampublikong paaralan, nandyan yung UP. Yung mga sikat na schools na public-owned, yung mga public-owned universities, nandyan yung pamantasan ng lungsod ng Maynila. Yun ay mga libre pero public-owned, mga universities na o pag-aari ng gobyerno. Infrastruktura, libre yun. Huwag lang po kayong gagawi sa North Luzon Expressway. Sa North Luzon Expressway, dahil may kontrata sila sa private companies niyan. Kaya nga kung minsan, ang tawag ko dyan is North Luzon Expensive Way. Pero it's supposed to be private-owned ngayon dahil ang private-owned ang nagpagawa noon. Kaya hindi libre. Mga ospital, mga park, katulad ng Luneta, mga museum, mga libre po yun at government-owned. Kaya nakakaya nilang maglibre. Ang subsector ng paglilingkod, imbakan o warehouse. Ano-ano po bang example nito? Imbakan o warehouse. At saka yung tracking at saka transportation. Dalawa pong bagay na magkaiba ito. Kapag sinabi nating warehouse o imbakan, merong mga pagkain tayong hindi kagad magagamit pero kailangan i-imbak. Halimbawa yung mga cold storage. Kapag cold storage, inilalagay muna doon para mailagay sa hindi mabulok kagad yung pagkain at magamit kung kailan kailangan na. Hindi ko na alam ngayon kung saan yung mga privately owned warehouses o public owned warehouses. Wala na akong, pero noong panahon ni Marcos meron akong alam noon. Wala na rin ngayon dahil sa pagkawala ni Marcos sabay yung nawala. Mga tracking. Halimbawa meron kang mga produkto, bigas, daan-daang kilo, sako-sako, na ililipat mo mula sa isang lugar papunta sa isang lugar. Tracking ang kailangan mo doon, ililipat sa isang lugar papunta sa isang lugar. Ngayon din po transportation. Ang mga transportation na public-owned, privately owned ay mga bus companies, mga shipping companies. Pero kapag public-owned naman, nandyan yung LRT, yung MRT, mga sektor ng paglilingkod yun, service sectors po yun. Ang serbisyong pangkomunikasyon at information, dati ay pinangangasiwaan lamang ng PLDT yon. Ngayon ay lumawak na. Hindi na lang PLDT ngayon. Nandyan na, nasabi ko kanina yung Smart, yung Globe, at saka kung ano pang mga communications company ngayon. Meron pang Chinese na dumagdag dito. Dito, telecommunications. Hindi pa lang sila gaanong malawak ngayon. Pero lalawak din yan. Ngayon ay lumalawak na ito at isinama na ang data transport, video conferencing, may email na, at napakarami pang mga service sa communication na hindi ko na alam ngayon kung ano-ano pa. Pero napakarami na po. Andyan na yung tinatawag nating FB. Mga service-oriented sectors po yan. At ang ikatlo ay serbisyong pangkalakalan. Tumutukoy ito sa transaksyon na walang pisikal na produkto ang inililipat mula sa pagbibili at namimili. Hindi kagad inililipat yon. I-deliver na lang sa iyo pagkatapos. Ang kapakinabangan sa serbisyong ito ay ang kagustuhan ng mamimili na makipagpalitan, exchange. Bibili ako sa iyo, i-deliver mo sa akin. Pero yung service kagad ay to come later. Ngayon, serbisyong pananalapi. Ito ay pinagkakaloob ng industriyang pananalapi na may kinalaman sa pananalapi katulad ng credit card. Yon, sa financial service po yon. Andyan yung insurance, consumer finance, stock brokerage at iba pang negosyong may kinalaman sa pera. Ay sama na rin po natin siguro yung banking sector. Pagpapautang po yan na kung kailangan mo ng pera, uutang ka sa kanila. It's sa finance service patungkol sa pananalapi. Ahensya ng pamahalaan na may kinalaman sa sektor ng paglilingkod. Marami po yan, pero ang nilagay ko lang dito ay 5. Ang Commission on Higher Education, it is service-oriented sector. Ahensyang nagpapatupad sa curriculum sa tertiary level. Kapag kayo'y nasa college na, hindi na kayo under DepEd. Under na po kayo ng CHED, Commission on Higher Education.
Sila ang namamahala sa state college, sa private colleges and universities. Lahat po yan nasa kanila na. Ang sunod po ay Technical Education and Skills Development Administration, yung TESDA. Itinatag sa para pagyamanin ang kasanayan na sa kursong technical, vocational at itinatag ito sa bisa ng RA 7796. Actually, ito ay base na rin sa ginawa ni Marcos noon, yung tinatawag na National Manpower and Youth Council. Noon pa yon, panahon ni Marcos, pero nawala na yon, parang pinalitan lang nila ng pangalan, yun pa rin ang service. Ngayon, SSS, kapag ikaw ay empleyado ng pribadong sektor, ang SSS ang tutulong sa iyo para magkaloob ng pensyon pagdating na ikaw ay retired na. Sa SSS kayo maghuhulog ng premiums para maibigyan kayo ng tinatawag na pensyon pagdating na araw. Kung ikaw naman ay hindi private service oriented na empleyado, doon ka sa public sector, ang GSIS naman ang tutulong sa iyo. Maghuhulog ka rin doon ng premiums at pagkakalooban ka ng pensyon sa mga empleyado ng sektor sa pamahalaan. Pareho pong insurance companies yan. Pero depende kung ikaw ay nasa private at kung ikaw ay nasa public. SSS sa private, GSIS sa public. Sa Department of Transportation and Communication, medyo ibahin ko lang ha, hindi na po ngayon po hindi na Department of Transportation and Communication. Pinaghiwalay na po yan. Ang transportation ay Department of Transportation na lang. Ang communication ngayon ay Department of Information and Communications Technology. O parang ganon, DICT. Pinaghiwalay na po. Sa communication, sa transportation po, ay under nila ang tinatawag na LRT, MRT, at saka lahat ng mga bus, ng mga eroplano, ng mga barko. Under po nila yon, yung lahat ng mga pampasahero. Samantalang sa DICT, yung Information and Communications, ay under sa DICT at sila ang gagawa ng paraan tungkol sa communication. Sa SMART, sa Globe, sa PLDT. Sila po namamahala doon. Pinag-iba na po ngayon. Nagkataon lang na nasa libro ninyo ay magkasama pa sila. Pero ngayon sa actualities, sila ay magkahiwalay. Kahalagahan ng sektor ng paglilingkod. May malaking bahagi ng pambansang kita. Of course, napakalaki ng kita ng sektor na ito. Dahil napakalawak din ng sektor na ito sa service. Sa kasalukuyan ay pinakamalaking bahagi niya. Napakalaking bahagi niya ang contribution sa pambansang kita. Dahil napakalawak niya, transportation, service, sa teaching, lahat-lahat meron silang service sector. At hindi maikakaila yan na talaga namang malaki ang kanyang kita at nayaambag sa gobyerno. Nakakatulong sa industriya. Ang pag-unlad ng industriya ay nakasalalay sa maayos na transportasyon. Kung walang transport service, public at private, ang mga serbisyong ito hindi rin maipapatupad na maayos dahil noon medyo mabagal pa ang ating transportation service. Ngayon mabagal pa din dahil wala pa tayong bullet train. 1970s pa ang bullet train sa Japan, wala pa tayo. Ang train natin napakabagal. Ngayon pagdating sa agrikultura, pinalalawak ang agrikultura. Nakakatulong ang service sector sa pamamagitan ng pagbibigay nito ng serbisyo sa sektor ng agrikultura. Ang service sector talaga ay kailangan magbigay tulong sa lahat ng agencies ng gobyerno. Ang agricultural sector natin ay napakalaki din. Kung titingnan mo, agriculture by sakop lang yung pagsasaka. Hindi lang po pagsasaka. Dahil kung titingnan lang ang pagsasaka, mabagal tayo doon. Pero maunlad tayo sa ibang parte ng agriculture. Mataas na antas ng kabuhayan. Napapataas din ito ang antas ng kabuhayan ng mga tao sa bansa. Meron din naman akong mga kilalang nasa pagsasaka, literal na sila'y maraming lupang sakahan at sila'y maunlad. Depende rin naman sa tao eh. Kung ikay magsasaka lang at nakikisaka lang, natural lang po na medyo ang kabuhayan mo ay medyo taghirap. Pero kung ikay medyo may lupa, swerte mo. Mapalad ka, mayaman pa. At letter E, the last, napakalaki nga nito pero 5 lang sinulat ko, pag-iibayo ng produktibidad ng lakas paggawa.
labor force. Hinahasa ng sektor ng paglilingkod ang technical na kasanayan ng lakas paggawa. Without technical support, yung labor sector natin, yung labor force ay medyo walang matututunan. Kailangan meron ka palaging training halos sa bawat taon. Kahit isang training lang sa bawat taon ay makakabuti na para sa iyo. Ngayon, the last but not the least, study your lessons and prepare for your incoming 4th grading exam. Lahat po ng mga dapat ninyong ayusin, mga assignments, mga dapat ninyong gawin nyo na para hindi po kayo mahihirapan sa pagpapapirma ng kung ano man dapat pirmahan. Ang grades ninyo ay maging maayos din. And of course, don't forget, God bless po sa inyo lahat.